Bago makarating sa mga paaralan, kalbaryong biyahe muna ang daranasin ng ilang estudyante. Merong makikipagsiksikan sa mga overloaded ng sasakyan o kaya makikipagtalo sa mga driver na kulang magsukli. Saksi si Julio Segovia. So kinakalong ko na lang siya para 8 pesos pa rin yung binabayad ko. Ngayong pasukan, todo tipid na ang mag-inang sagrado. Wala pa man ang pagtataas ng minimum fare sa 8.50 sa June 14 mula sa kasalukuyang 8 pesos. Pero ang problema ng ilang estudyante, mga driver na ayaw magsukli. May mga jeepney drivers sadyang hindi talaga nagbibigay ng change. Kahit na ulit-ulitin mo, siyempre para sa ganun 50 cents or kaya piso na sukli, nakakaya naman makipagtalo pa. So, inaya lang namin. Kung binabayad po namin exact fare, para po, minsan po kasi kulang, may sukulan. Kailangan po talaga magkaroon din talaga sila ng sapat na barya, no, ang ating mga drivers. Motorsiklo naman ang gamit ni Tatay Billy para ihatid ang anak. Pero nasita sila ng LTO dahil kapwa hindi sila naka-helmet at nabisto pang hindi rehistrado ang kanilang motorsiklo. Pero meron po kayo talagang helmet. Ma'am, meron naman po sa bahay, Oo. Sadyang nakalimutan. Isa na rin siguro, ma'am, sa dahilan yon sa pagmamadali. At marami pang kinakitaan ng traffic violation. Atid ko lang po siya. Diyan lang po kasi malapit lang. Ayun nga mo meron sa atin porket malapit tayo, hindi tayo nag-helmet. Di ba? Wala naman lagay sa batas na malapit tayo, hindi tayo mag-helmet. Nasita rin ang isang school service dahil hindi naka-seatbelt ang mga bata. Nakabantay rin daw ang LTO sa mga kolorum na school service o mga hindi nakarehistro na sasakyan. Nangungulorum sila, di ba ma'am? Kung may mangyari hindi maganda, madisgrasya, yung masemple lang yung sasakyan, huwag naman sana. Kailangan talaga, para mahabol sila, mga magulang, kailangan magparehistro sila. Mahigpit ding binabantayan ng mga sasakyang overloaded ng estudyante tulad ng mga nasa tricycle na ito. Yung bus jeep, umaapaw at sakay, may sabi tayo nilang pawalin. Kami mga pare-pare lang kinikita, babawalin nila. Kung magtatatlo-tatlo kami ng pasahero, malaking kalubyano sa amin dyan. Ininspeksyon na rin ng LTFRB ang school services ng ilang pribadong paaralan na sa susunod na linggo pa ang pasukan. Kabilang sa mga sinuriang headlights, signal lights at wipers, maging ang metal railings at bintana. At kung may markings ng school service na yellow at black stripes, wala namang nasitang paglabag sa inspeksyon. Gusto po naming makita ang mga, kung lahat ng kanilang mga school service ay updated sa kanilang mga papeles. Ang school service po dapat ay lahat naka-yellow color yan at may mga black markings tayo sa harapan at saka sa likod. Nakalagay din po diyan dapat yung malaking school service sa magkabilaan bawat side at nakalagay kung anong school sila accredited. Pero sa isang pag-aaral noong 2008, lumabas na pinakamarami pa rin sa bansa ang mga estudyanteng naglalakad lang papunta sa paaralan at pauwi kumpara sa mga nagko-commute o kahit yung mga hinahatid ng pribadong sasakyan o school bus o service. Karaniwan yan sa mga probinsya tulad sa Abukay, Bataan, kung saan naglalakad sa hindi sementadong daan ang mga aitang ito patungo sa kanilang paaralan. Marami pang araw sa kanila na dating enrollee doon ang hindi nakapasok. Pero umaasa ang mga guro na makakahabol sila sa mga susunod na araw. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.